kita dapat ang ilansang sa cross kay sa totoo lang kita man doy makasasala. Yes. Pero iyang gitugutan ang iyang bugtong anak. Karon masabta nato unsa na nang pulong nga gugma. For God so loved, gigugma ta niya pag-ayo, for God so loved the world, nga He gave His only begotten Son. Instead na ikaw, instead na ako, dito niya gihatag sa iyang anak. Ang tanan nga kasakitan, kagubot, sala, para lang kita makadawat o kinabuhing walay katapusan, makabaton ta sa kalinaw, makabaton ta sa kaluwasan. Amen ba? And so, kumbaga, para sa ato dapat nato siya, kumbaga, i-appreciate og dawaton. Amen ba? Dawaton ba nato ang kana siya nga kapulong? Dawaton ba nato ang Ginoo sa atong kinabuhi? Okay, siyempre, gibuhat niya ang tanan para sa ato. Kinsa gud ta nga dili mo dawat sa iya. Kita angayan untay lansang sa ko, di ba alalim lansang sa cross. Masamad lang gani ka, pwede nang sakita. Nakainomdom ko sa una ba katong na ako'y tao nga nagbalhin mig scaffolding ni tabang ko. Yang nga mo scaffolding upat ka kabalo mo scaffolding no. Upat siya ka patong. Kaya pag abot dito gimove na mo. First time dito nga tao kay kulang kong tao. Gitawagan ako siya. Pag tawag na ko sa niabot siya. Yan nagbalhin mig scaffolding unsa may nahitabo nga pagtulak na mo sa scaffolding nahulog mo ng parlins nga 2x4. Ay 2x6. Pagkahulog sa parlins nga 2x6 ni diretso man na sa iyang dire. Pero ting dako sa samad. Ako dili ko mudo. Pag naay maaksidente dili ko mudool. Kaya nga di ko mudool tungod kay mahadlo ko. Pero at that time niduol ko kay nga akong tao. Gigunitan ako iyang kamot pero kani nibulag ni ba? Nibulag ni. Napikas ni tibuok dire oh. Tayonon to. Niyang nahitabo. Giana nako akong gibantayan gipugnan nga dili mo sirit ang dugo. Nya pwede yung dako And then first time na ko nakita og samad ni ingato kadako. Dili unta ko modool pero since tauhan ako napugos ko. Pero at that time gidala na ko sa hospital pero nalipay ko sa grasya sa Ginoo. Ginoo jud naglihok ato nga wala naigo ang iyang major nga ugat. Kay kung naigo ang major nga ugat sa hospital pa lang daan, banaw na ang sasakyanan. Paralyzed siya. Banaw na, yes, mo paralyzed to, banaw na ang dugo sa sasakyanan. Pero ang nahitabo sa grasya sa Ginoo, nalipay po ko sa Ginoo, iubanan po ko at that time. Nga wala jud, nabungkag ni nagbulag ni, nakita jud ako ang bukog sa sulod, puti. So at that time, karon nga nag-reflect ko sa Semana Santa, nakita na ko nga grabe ang giagian ni Jesus. Kadto lang gani nga samad, gamay lang ka ito. Pero grabe na to. Ang gibuhat kay Jesus, pertidyong kuyawa. Gibunalan siya o kanang mga Romans na ikot mubunal, dili basta-basta. Pagbunal anak niya, pagbiraan na, pagdalaan na dugo. Dugo o kanang mga panit o lumunod. Sa ato pa, katong tanan nga niigo kay Jesus, perti dakuha sa samad niya sa iyang likod. Anya ko kung nituyok tong bunal, niigo sa naong, mo ingon sa pulong sa Ginoo, nga ang iyang naong dili maklaro. Ang English na gamit nga word is marred. So dito gi-reflect na ko, kung ingani, kakuyaw ang nadawatan ato akong tauhan nga disgrasya, how much more ang nadawatan ni Jesus dito sa cross. Kay before pa siya gilansang sa cross, gibunal-bunalan man siya daan. Karon akong gihuna-huna sa grabe nga sakripisyo ni Jesus Christ para lang ta makadawat sa kinabuhing walay katapusan, dapat ato Diyos niya dawaton. Dapat ato yung kung anong sa atong kasing-kasing nga naay isa ka Diyos, naay isa ka tao, anak sa Diyos, nga nagpalansang sa cross para ako makabaton o kinabuhing walay katapusan. Nga mangutana ka sa imong kagalingon, deserve ba na ako makadawat sa grasya sa Ginoo? Deserve na to makadawat sa grasya sa Ginoo. Kay kabalo ka nga kay iyan natang gipakamatyan dito sa cross. Iyan ang gihuman. Manang karon gina-encourage ta mo na kailangan makigsig-uli ta sa Ginoo. Ang English ana is makig-reconcile. Kailangan nato makig-uli sa Ginoo. Kay ngano, gitagaan naman tanya og oportunidad. Amen ba? Gitagaan tanya og oportunidad nga mobalik sa iya. Siya mismo ang naghatag sa oportunidad nga makigbalik ta sa iya. So kita karon ang atong buhaton karon is mobalik ta sa iya. Ihatag nato atong kinabuhi diya sa
atong Ginoo si Jesu-Kristo. Kaning Semana Santa mo na purpose niya. Ginapahinumduman ta nga nagpalansang ko sa cross tungod kanimo, tungod sa iyong mga sala. Kung tanaw nimo ang Isaiah 53, gabi ang giagian para lang sa atong mga kaluwasan. Namatay na nasabtan karon. So ang atong pulong nga gusto na ko ipasabot sa inyo karon, kailangan nato makiksig uli sa Ginoo. Ay Sir Rene, please explain sa ilangan no kailangan nato makikreconcile before the Lord. Reconcile before the Lord. Siguro ipadayon ni Sir Rene ang mensahe. Kung imong kanon, salamat kayo. Balikan na to ang original, no? Ito bitang una gyud nga katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang original niya. Di ba yung gimugna niya ang tao? Yung gimugna ang tao, no? Sumala sa iyang panagway, di ba? Naman din nakabutang sa Genesis. Ito nang basahon kay aron makita ginato sa Genesis. Yung niya diri no sa Genesis chapter 1, no? Chapter 1 verse 26. Genesis 1:26. Sugod ta sa 26. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." Verse 27. So God created man in his own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Then verse 28. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase the number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground." Okay? So, kani siya ang original gyud nga panglantaw sa tao nganong gi-create niya ang tao. Sumala sa iyang panagway. So, butot sabot katong ingon ni Sir June na mapatag ulit ta sa Ginoo aron mabalik sa atoa ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Buti pasabot nga nahimugso ta aning kalibutan na dili pasulagma. Sabot tag pasulagma. Accidental ba? So tanan nato sa diyang naanata sa Ginoo, tanan nga mapanghitabo sa atong kinabuhi adunay katuyuan sa Ginoo. Sa diyang ikaw nanaka sa Ginoo, ato nang gidawat sa Jesus sa atong kinabuhi. Asko mo mangutana ko, ato na bang nabatay tak na nga diin atong giimbita ug atong gidawat ang grasya sa Ginoo nga mao si Jesu-Kristo sa atong kinabuhi. Taas daw ta kung tinuod nato gibuhat na. Gibuhat na ba nato na nga gidawat nato si Jesu-Kristo sa atong kinabuhi? Yes, praise God. So, kana sa nga aspeto karon tanan nga mapanghitabo sa atong kinabuhi. Kung imo nang tan-awon karon nanay kalibutan sa katuyuan sa atong kinabuhi sa Ginoo. No? Mo bitaw kailangan ginato makabalota kung unsa day ang gusto sa Ginoo day to day. Kada adlaw, unsay gusto sa Ginoo karon nga mga takda sa atong kinabuhi. Ngano man kay nga kuan naman ta kanang ginatawag pa nato nabalhin na ta gikan sa kangit-ngit paingon dito sa kahayag diya sa Ginoo. Ngano man katong original niya nga plan nakasala man ang tao. Mao tong naputol. Mao gid ni unta ang iyang kuan ang iyang gusto may tabo nga tanaw gud iyang gipanalanginan unya giingnan sila kaning babae ug lalaki, be fruitful and increase in number. Mudaghan mo, mabungahon mo, punan ninyo ang kalibutan. Ug inyong subdue nini, inyong ipamanage ni. Diba, igingnan pa ganin niya nga rule over the fish of the sea. Ikaw magban sa unsay mga isda diya sa kuan sa dagat.
Unya ang mga sa kalangitan ang mga langgam ug ang tanan ng mga living creature nga nagalakaw sa ani sa can you imagine gitagaan ta ana nga authority sa Ginoo. Authority man na siya. Unsa pasabot sa authority? Adunay power, adunay gahom. In fact, ingon siya, unsa may imong kana, kung unsa imong itawag ana, mao na ang iyang pangalan. Ingon na ang Ginoo pag nakikistorya si Adan. No? And good news there is, wala siya nakikistorya sa babae. Nakikistorya siya sa lalaki. Okay? Kang Adan. So, very important na to na siya. So, going back ato sa atong ikuang karon is, mapasiguli ta, kay kung dili ta mapasiguli, dili matuman ang maayo nga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen, amen. Okay? So, karon, just like karon sa matag-usa namo, sa grasya sa Ginoo, nasayod mi kung unsay gusto sa Ginoo sa among kinabuhi. No? Nganuman, kay nagatuo mi nga walay pasulagma sa kinabuhi. Walay aksidente. It is always be appointed sa Ginoo. Appointed sa Ginoo. Because nganuman ang Ginoo ni puyo naman sa atong kinabuhi. Natak na nga din atong gidawat si Jesucristo sa atong kinabuhi. Iya na dayon nipuyo na siya uban kanato pinaagi sa iyang balaan nga espiritu. Dili na ta nga tayupi daog-daog sa yawa tungod kay wala na siya gahom sa atong kinabuhi. Tungod kay iya na ta sa Ginoo. Iya na ta sa Ginoo. Ang atong kinabuhi, ang atong lawas gipuy-an na sa gamhanan nga Dios. Nga mismo kanang yawa mubaw na sa iya. Okay? Ingana ang Dios sa atong kinabuhi. Now, gusto sa Ginoo nga mapasiguli ta. Mabalik ta sa iya. Kay ang original nga iyang plano, iya man tang hinimo. Sumala man sa iyang panagway. No? Iya tang gimugna. And sumala po sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi. So, kung imo na tanawon sa gakadaiya ang mga sa kalibutan karon, gakadaiya ang pamaagi. Diyan unsa lang ilang mga gipangunaw-na adto ko dito, bakasyon ko dito, kay walay trabaho, ingana. Unya ang uban pod nga magkuan, maminaw sa kaning ngani karon mamalandong, pero many times na miss nila ang punto. Ma-miss nila ang punto ngano man. Because ang true essence, ang tinuod nga buot ipasabot sa Ginoo, aron nga kaning nga mga Semana Santa is makahinumdum ta nga si Jesucristo nga matay sa cross ug si bisan kinsa katong magaduol kaniya, magadawat kaniya dili mahiyalaot kung dili makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ingon niya sa Juan 10:10, no? Ingon niya sa Book of John 10:10, ingon niya ang kawatan ni anhi aron pagkawat, pagpatay ug pagguba sa kinabuhi. Paningon si Jesus, I came that they might have life and have it abundantly. So duha ka aspeto karon, ang yawa mukawat, mupatay ug muguba. Apan si Jesucristo ingon siya, nianhi ko. Si Jesucristo ingon siya, nianhi ko aron sila posible nga makadawat sa kinabuhi nga may abundansya. Nganong ginaingon nga posible? Tungod kay naagyapon sa tao nga maminaw whether modawat o modili.